Sa inyong lahat, isa pong magandang umaga at ngayon po'y napaka magandang balita ang ating pagninilay-nilayan ngayon. Alam kong kayo'y nananabik dahil siguro ang ilan ay matatapos na rin ang nobena at matatanggap ko na rin ang hinihingi ko sa Diyos. Mga panalangin na inaasam-asam natin tuwing araw ng Pasko, hindi natin yan maiiwasan. Pero mga kapatid, hindi baga ang pinakamalaking regalong matatanggap natin ngayong Pasko ay yung pagsilang ng anak ng Diyos. Wala nang ibang pinakamalaking regalo na ibinigay sa atin. Huwag sana nating gawing ang ating motibasyon sa pagpunta, lalo na sa Pasko, ay yung dahilan mayroon tayong mga hiling sa Diyos. Alam ng Panginoon ang bawat isa sa inyo, ang laman ng puso't isipan ninyo. Kaya kung minsan akala nating hindi tayo pinagbigyan ng Diyos, pag ang mga hiling natin hindi natutupad, madali lamang tayong nagtampo sa Kanya at sasabihin, Panginoon, totoo ka ba? Ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ay anak ko, pinahalagahan kita, kaya ibinigay ko sa iyo ang kaisa-isa kong anak upang ikaw ay mapasa akin. Hindi ba yun ang pinakamagandang regalo para sa Pasko? Aabangan, kaabang-abang, hindi masasayang ang inyong pagsasakripisyo sa paggising tuwing umaga. Dahil ang dulot niyan ay pag-asa, pagmamahal, at kapayapaan. Kaya mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, na puno siya ng Espiritu Santo at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay lumukso sa tuwa, at pinasalamatan ni Elizabeth si Maria sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So ano ba ang hamonat sa ebanghelyo na ating naririnig ngayon? Lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan tayong may pagmamalasakit sa kapwa. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth ay isang paanyaya rin sa atin na tayo ay magmisyon. Napakagandang tingnan, ang mga anak ng Diyos ay nandirito sa tahanan niya, napupuno ang katedral. Hindi ba yan ay isang sinyalis na tayo'y nagmamahal sa Kanya? Kaya nga lang, ang imbitasyon niya sa atin lagi ay dapat tayong magmalasakit at magkawang gawa. Hindi lamang po tayo nakatambay sa bahay upang hintayin ang pagdating ng Panginoon, kundi kagaya ni Maria, inanyayahan tayong dumalaw sa ating mga kapatid. Hanapin ang mga kapatid nating nawawala at sabihin sa kanila, may pag-asa, darating na. Subukan nating bisitahin din ang mga kapatid nating nasa bilangguan, na wala silang inaasam-asam kundi ang mabisita kahit na hindi natin sila kapamilya. Pero pamilya pa rin natin sila sa mata ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa, magkakapatid, dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos. Gayahin natin si Maria sa kanyang pagdalaw kay Elizabeth. Huwag tayong mag-focus sa ating sarili, na baka nakatuon lamang ang ating mga sarili sa ating mga panalangin,
dahil mayroon tayong hiling. Subukan nating bisitahin ang ating mga kapatid. Personally, nakabisita ako sa Karingal kung saan nandoon ang ating mga kapatid na mga babae na napakasayang pagmasdan ang kanilang mga mukha na makikitang binibisita sila ng mga kapatid nating taga-simbahan upang para man din maibsan ang kanilang lungkot sa pamilya. Huwag nating ipagkait ang grasyang ating natanggap sa Diyos. Sa bawat grasyang ating natanggap, ibahagi natin sa iba. Magkawang gawa. Bisitahin ang mga nangangailangan. Ang ginagawa ni Maria ay isang halimbawa ng malasakit sa kabila ng kanyang kalagayan bilang nagdadalang tao. Pinili niyang bisitahin si Elizabeth upang tumulong. Ang sabi ng Ebanghelyo, si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan. Ibig sabihin, ilang bukirin ang kaniyang tinakbo para lamang ihatid ang magandang balitang kaniyang natanggap mula sa Diyos. Kaya kayo'y nandirito. Subukan niyo rin tumakbo, bisitahin agad-agad ang mga kapatid nating nawawalan ng liwanag, punong-puno ng problema. Baka manggagaling sa inyo ang pag-asa at maisipan nilang mamuhay pa ng mas matagal. Kayo sana'y magiging ilaw. Magiging ilaw sa mga taong nasa inyong paligid. Sana po'y ang ating pagdalo ngayon ay nagdudulot ito ng pagmamahal sa kapwa at pag-aalala rin sa mga kapatid nating nangangailangan ng ating mga tulong. Dahil tayo rin man ay hinahamon na magmalasakit sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan ng ating mga presensya at suporta. Subukan nyo nga ring bisitahan ang inyong mga kaibigan nasa depresyon, problema, nangangailangan din sila ng inyong presensya. Kahit 5 minuto sa pangungumusta sa kanila, baka'y kayo'y makapagbigay pa ng liwanag sa kanila. Tayo rin po ay inaanyayahan na dumalo lagi sa banal na misa kahit hindi Pasko. Mapupuno sana, ganito sana lagi ang katedral kahit hindi Pasko. Dahil ang sabi ni St. Paul, rejoice and be glad in the Lord always. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Ang kagalakang iyan, hindi lamang sana tuwing Pasko. Kahit na hindi Pasko, dapat tayo'y magalak sa bawat pagdalo ng misa dahil ating tatanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Hindi ba yan ay napakalaking regalo ng Diyos Ama para sa atin? Ganoon tayo kamahal ng Diyos. Patuloy niya tayong binibigyan ng pag-asa kapag tayo lamang din ay sumunod sa Kanya. Kaya tayo po'y magsusumikap. Alam namin ang inyong pagsasakripisyo. Kung maaari nga lang 10 cellphone ang nasa inyong uluhan para makasiguradong makagising ng maaga, para hindi malate sa misa, para may tagagising. Kung malubat man yung isa, mayroon pang 9 nagigising sa iyo. Sa akin kanina 2, dahil sinigurado kong makagising at makatakbo dito ng maaga. Ganoon kung kapag tayo'y nagmamahal sa Diyos, hindi natin inaalintana ang layo
Dahil mawawala yung pagod kapag tayo'y nagmamahal ng tunay. Pero kapag peke, plastic, mawawala. Kaya nga, ang paanyaya sa atin ng Panginoon, dumalo tayo lagi sa banal na misa, ganito karami, napakagandang tingnan. Sabay-sabay tayong magpuri, magsamba sa Diyos, magpasalamat sa Kanya, at lahat kayo'y pagpalain pa ng lubusan ng Panginoong Diyos. Ang Diyos ay laging sumasama sa atin. Si Maria ay naging daluyan ng presensya ni Jesus sa buhay ni Elizabeth. Magiging kayo rin daluyan ng grasya, dahil sa bawat pagdalo niyo sa banal na misa, tinatanggap niyo ang banal na komunyon. Papasok sa buhay ninyo, at paglabas ninyo dito sa simbahan, magliliwanag kayo dyan sa daan, para kayong mga alitap-tap na may ilaw sa puwet. Hindi ba? Kapag lahat kayo'y nag-iilaw dahil sa pagtanggap sa Panginoong Hesus, wala pong mga taong nakatira sa kadiliman. Kapag ganito karami ang taong nagliliwanag sa daan, na parang mga alitap-tap, na parang mga bituin, hindi po ba'y napakagandang tingnan na nakapagbigay kayo ng pag-asa sa ibang tao? Kaya ang paanyaya ngayon, lumabas tayo sa ating pamamahay, subukan nating bisitahin ang mga kapatid nating nasa bilangguan o anumang estado sa kanilang buhay. Dalhin natin ang liwanag ni Kristo kasama si Maria sa ating paglalakbay. Lalo't higit, tayo'y pinagpala ng Diyos sa bawat misyon na ating gaganapin sa buhay natin. Unang-una, unahin mo na ang pamilya. Buuhin mo na ang pamilya. Magpatawad. Magpakumbaba. Bago natin dalhin ang liwanag sa iba. Nang sa ganon, epektibo ang misyon natin. Kagaya ng pagmisyon ni Maria, lumukso sa tuwa ang batang nasa sinapupunan ni Elizabeth nung marinig niya ang pagbati. Kaya kayo din, ganoon din ang mangyayari sa inyo kapag kayo'y dumadalaw, lulukso din sa tuwa. Nakikita ko rin ang mga kababayan nating nasa preso, na para silang lumulundag sa tuwa rin ang mga mukha nilang binibisita ng mga tao ng simbahan. Ipapadama natin ang pag-ibig at pagmamahal. Huwag nating ipagkait sa kanila ang grasya na ating natatanggap. Ipamahagi natin sa kanila. At ang ating pananalig sa Diyos ay nagbubukas ng daan para sa mga himala sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagmamalasakit, pananampalataya at pagpupuri sa Diyos. Sana po'y patuloy lamang po tayong magsusumikap, mag-abang, dahil ang Panginoon ay darating na. Amen.